من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pinupuri ko si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pagkanampalatayang Islam, sapagkat pinahintulutan niya tayo na sa pagtitipon natin na ito. Alhamdulillah. At ang lahat ng papuri para lamang kay Allah, sapagkat siya ang nagtutustos ng ating mga biyaya, at siya ang nagtutustos ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, napakaganda ng sinabi ng ating buting Sheikh kanina na nauna. Sabi nga niya, na kapag ang isang tao gusto niya ng gabay, sabihin niya lang na O Diyos at tagapaglikha, nung ipagbabayan mo po ako sa matuloy na landas. Bakit ito sinasabi? Kasi una, ako po ay isang balik Islam. At bago ako yumabak sa pananampalatayang Islam, yung binanggit ni Sheikh kanina, yun ang mga kataga na binanggit ko nung ako ay nasa panahon ng kalituhan. Sinabi ko sa akin, mga panahon na yun, of course, wala naman ang binabanggit na pangalan, sapagkat ako ay nagsasalisik ng kaalaman. O Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang mga Diyos ng mga propeta, nilagdan mo ng tao. Sabi ko, tunay na ako ay gusto ko tumahak sa landas na tinahak ng iyong mga propeta. Kaya nakikiusap ako, parang awa ko na, tulungan mo ako, dalhin mo ako sa matuwid na landas at susunod ako sa abot ng aking kakayahan. Alhamdulillah, tinugon ni Allah ang aming panalangin at aking naunawahan na silayan ang pananampalatayang Islam. So mga kapatid, actually ang pag-uusapan natin ngayon ang patungkol sa mga kabutihan o sa kahalagahan ng buwan ng Ramadan. Pero bago tayo dumahod, mga kapatid, may isang kwento na may isang tindero na siya ay nananalangin sa Diyos. Diyos ko, bigyan mo ng benta, ng kita. At hindi tinutugon o hindi binibigay yung kanyang hinihiling sa mga pagkakataon na yun. Hanggang sa may dumating sa kanya na isang lalaki, tinuruan siya, maglagay ka ng ganito, ganyan, mga pamahiin, mga pusa na umakaway, mga papaswerte. At biglang nagkaroon siya ng mga kita. Nagkaroon siya ng mga benta. Sa madaling salita, mga kapatid, noong una, siya ay nagduduan, nananalangin sa Diyos at tagapaglikha, na alam natin na nagtutustos ng ating mga pangangailangan. Pero siya ay nahulog sa pagtatambal dahil dumating sa punto na ang pananampalataya niya ay doon na nakalagay sa mga pamahiin, sa mga pampaswerte na yun. At yun ay malinaw na wala sa pananampalatayang Islam. Bagkus ang lahat ng ating mga pangangailangan, ito'y hinihingi natin kay Allah. Tayo mga Muslim, ang Muslim na nanalangin, nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binabanggit ko to sapagkat may mga pagkakataon na nakasusumpong pa rin tayo ng ilan sa ating mga kapatid na naniniwala sa mga ganitong pamahiin waliyat billah. Kaya nung mga kapatid, pinaalalahan ng unang aking sarili na kung saan ang ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, panatilihin natin dalisay, na kung saan wala tayong ibang hinihingian maliban lamang sa paghingi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kamakailan, bago dumating ang buwan ng Ramadan, hinihingi natin kay Allah, Ya Allah, balik ng Ramadan, paabutin niyo po kami sa mabiyayang buwan ng Ramadan. At ngayon, ilang araw na lamang, papaalis na ang buwan ng Ramadan. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang iniwan na aral sa atin ng mabiyayang buwan na ito? Tama yung sinabi ni Sheikh kanina eh. Ikaw ba, nakatitiyak ka, na sa susunod na taon, ikaw ay meron pang buwan ng Ramadan? Wallahi, kahit isa sa atin, miski ako hindi nakatitiyak kung sa susunod na taon ay meron pa tayong buwan ng Ramadan. Aabutan pa natin ito. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, mga kapatid, tayo ba'y kabila sa mga nagsayang ng oras itong dumaan ng buwan ng Ramadan? O tayo ay kabilang sa mga taong sinulit ang mabiyayang buwan na ito sapagkat batid natin sa ating sarili na hindi natin tiyak kung tayo ay may susunod pa na buwan ng Ramadan sa susunod na taon. Kaya ngayon, sabantalangin natin ang ating mga panalangin kay Allah. Hingin natin kay Allah na bigyan niya pa tayo ng marami pang buwan ng Ramadan na kung saan ang mga kahilingan natin
maging pulutan ni Allah. Kagaya sa isang hadis sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit na ang mga tao ay magkaisa, magtulong-tulong upang magdulot sila sa iyo ng kabutihan, wallahi wala silang ibang may dudulot ng kabutihan sa iyo maliban kung ano ang itakda sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan din mga kapatid, kung sino man ang gusto pisirain ka, magtulong-tulong upang dulutan ka ng hindi maganda o ng kapahamakan, wallahi walang mangyayari sa iyo maliban kung ano ang itakda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyo. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinasasalamatan ko ang ilan sa ating mga kapatid na nandito at siyempre sa mga organization na bumubuo nito, sa mga kapatid natin nasa likod ng programa na ito. Kaya sa buti kami ng masjid na ito na kung saan pinahintulutan niya tayo na magkaisa, magsama-sama upang makapakinig ng mga pag-aaral na ito. Sa pagkakalap natin sa buwan ng Ramadan, may mga ilang pagkakataon pa rin na sa kalagitnaan ng buwan ng Ramadan, may mga tao pa rin nagsasayang ng oras. Kagaya sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinasabi dito, may mga tao na ang mga tao mayroong dalawang bagay na sila ay sinasayang. Kagaya sa sinasabi dito, ni'matani magbulong fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Sinasabi dito, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may dalawang biyaya na sinasayang ng tao. Ano ito? Ang kanyang kalusugan at ang kanyang mga oras. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon dito nakikinig, alhamdulillah, bilang pagpapaalala una sa aking sarili, na kung saan habang tayo mayroong lakas na tinatagin ng ating katawan siya, pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala, sulitin natin ang mga mabiyayang buwan na ito o yung mga natitirang oras natin sa mundo na ito. Sapagkat darating ang oras na gusto mong umatin sa mga ganitong symposium, gusto mong pumunta, dumalo upang makapakinig sa mga malalayang lugar, pero darating ang oras na hindi mo na magagawa yun. Dahil ang lakas na meron ka, yun ay sapat na lang upang tugunan mo ang mga pangangailangan mo sa iyong sarili. Yung mga pang-araw-araw na gawain. Ganyan din mga kapatid ang oras. May oras pa tayo para sa pagsamba kay Allah. Habang tayo nabubuhay pa, mga oras na kung saan maaari natin igugol sa pagsasaliksik ng kaalaman sa ating pananampalataya. Pero magtataka kayo, makakakita kayo ng kabilang sa ating mga kapatid na kung saan ang oras nila, binubuhos sila sa paglalaro o sa mga bagay na kung saan hindi konektado sa ating religion o hindi connected sa mga pagsamba na maaari niyang gawin. Kaya naman mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Sa mga ganitong klaseng pagkakataon, pahalagahan natin itong dalawa na ito. Itong kalusugan at ang ating mga oras sa pagdarating ang pagkakataon na ang ating mga pang-araw-araw na gawain, ito ay ibibigay na lang natin sa mga pang-araw-araw na kung saan nakasanayan natin kagaya na lamang sa loob na lang ng bahay o darating ang panahon na kung saan ang oras mo is para na lang sa iyong pamilya o sa pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, ngayon ay buwan ng Ramadan. Ngayon, buwan ng saan pagpaparami ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapaalala ko una ang aking sarili sa ating mga ginagawang ibada, sa ating mga pagsamba. Kagaya ng sinabi ng ating Sheikh kanina, ang tinatawag na arriya. Noong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hindi ako nangangamba sa aking mga sa aking mga tagasunod, na sila'y makagawa ng malaking pagtatambal. Bago sa pinangangamba ako sa kanila, na sila ay makagawa ng tinatawag na shirkul asgar o yung tinatawag na arriya. Yes, of course, lahat tayo sa riya na tinatawag. Pero suriin natin maigi ang ating mga sarili, lalo sa mga gawain na ginagawa natin. Bagus sayang ang gawain kung ito ay ginawa natin ang hindi para kay Allah at ito hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya na lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, mula sa pinuno ng mga mananampalataya, si Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sabi niya, sabi ko Rasulullah alaihi wasallam, sabi niya, ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa.
Sabi sa dito, tunay na ang tao ay tunay na ang layunin ng isang tao ay ang gawain ng tao ay nakabatay sa kanyang intensyon at siya ay gagantimpalahan ayon sa kanyang naging intensyon sa gawain na yun. Ang gaya na sinasabi sa paliwanag ng hadith nito sa Riyadus Salihin, sa kitab na Riyadus Salihin, ang komentary ng hadith na ito, kung saan ang gawain ng isang tao na ginawa niya hindi para kay Allah, ito ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman hinihikayat ko ang bawat isa na maging ikhlas tayo sa mga gawain na ginagawa natin. Pinapaalalahanan ko una ang aking sarili, mga kapatid, sapagkat hindi natin tiyak at napakadelikado na kung saan huli na natin malalaman na kung saan yung gawain pala na pinagsumikapan natin dito sa mundo, yun ay hindi tinanggap ni Allah, nasayang ang ating mga ibada, gumising sa madaling araw, pinuto lang napakahibig na pagtulog, nagtahajjud, nagtayo na sa matulmadjar, pinutol ang gawain sa kalagitnaan ng pagtatrabaho sa tanghali. Ngunit yun pala ay hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sayang. Kaya mga kapatid sa banal ng balatayang Islam, naway makuhaan natin ang aral ito. Ngayon ay buwan ng Ramadan. Kagaya sa isang hadis sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hinula ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabi dito, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sinasabi dito, sino man ang nag-ayun daw sa buwan ng Ramadan nang may pananampalataya at naghahangad ng kanyang gantimpala mula kay Allah, ay mapapatawad ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Gayun din mga kapatid sa karugtong ng hadis na ito, sino man ang nagdarasal sa gabi ng buwan ng Ramadan nang may pananampalataya, naghahangad ng kanyang gantimpala mula kay Allah, papatawarin niya Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Sino kaya sa atin dito ang hindi naghahangad ng kapatawaran ni Allah? Para magmalaki sa buwan ng Ramadan, na itigil ang mga pagsamba, na saan ang mga gawain na inobliga sa mga kamusliman ay hindi niya gawin. Mga kapatid, lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin yung pagpapatawad ni Allah. Pero pagsumikapan natin ito, lagyan natin ito ng bigyan natin ang kaakibat na gawa. Ang mga ginagawa kung tayo naghahangad ng gantimpala o ng kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sa paraiso, mayroong tinatawag na isang pintuan na tinatawag na Al-Rayyan. At ang sinasabi rito, ang mga papapasok rito, sila ng mga nag-aayuno. Sila ng mga nag-aayuno rito sa mundo. Walang sino man ang papasok rito maliban sa kanila. At pagkatapos sila ay tatawagin, nasaan ang mga nag-aayuno. Kaya mga kapatid, lahat tayo naghahangad ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, of course, nandun yung kaligtasan na sa atin. Natitiyak na yung kaligtasan sa atin. Pero may papatunayan tayo habang tayo nandito pa sa mundo. Pagkatapos ba ng shahada, pagkatapos ba ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapos na. Doon ba na tatapos ang iyong haligi ng Islam? Kaya sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nang dumating sa kanya si Jibril, ang tinanong siya, "Ya Muhammad, akhbirni 'an al-Islam." Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum Ramadan wa tahujj al-bayt." Kung saan ang limang haligi binanggit, kapag natapos mo mag-shahada, kailangan mong itaguyod ang limang obligadong sala, magbigay ng obligadong bawang gawa, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, maglakbay, magsagawa ka ng pilgrimahe sa bahay ni Allah ng ayon sa iyong kakayahan, kung ikaw ay may kakayahan. Kaya mga kapatid, sinasabi dito, binibigyan ko linaw na pagkatapos ng shahada, hindi na doon natatapos, pagkatapos may papatunayan tayo habang tayo nabubuhay pa. Ano yun? Na wala tayong ibang sasampahin maliban kay Allah at sundin natin ang kanyang mga ipinag-utos, ang mga obligadong ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "O kayong mga naniniwala, o kayong mga sumasampalataya, tunay na
upang nang sa ganun kayo ay magkaroon ng ganap na pagkatakot. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, bilang paglilinaw, ang pag-aayon ng hindi lang inutos sa atin, hindi lang ipinagutos sa mga kamusliman. Ang pag-aayon mo ay hindi lang para sa atin, bagkus ito ipinagutos din ni Allah sa mga taong nauna sa atin. Kaya minsan mga ka-encounter tayo, lalo sa mga Islam, pag tinanong kayo ng mga non-Muslim, bakit kayo nag-aayon mo? Bakit kayo nagpo-fasting? Minsan ang sinasagot natin, lalo kapag hindi natin tiyak o hindi natin batid, ito ay ang sanayan lang, ipinagutos ni Uncle. Pero, ano ba? Asan ang batayan? Asan ang ebidensya na tayo pinagutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkayo sa buwan ng Ramadan? Hindi ba nasa banal ng Quran? Kaya sinasabi ni Allah, di ba? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dali mo ang iyong patunay kung ikaw nga ay nagsasabi ng katotohanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa buwan ng Ramadan na kung saan binubuksan ang pintuan ng paraiso at isinasara ang mga pintuan ng impyerno at iginagapos ang mga syaitan. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya kapag tuluyang pumasok ang unang gabi ng buwan ng Ramadan, igagapos ang mga syaitan at kabilang na rin ang pinulong jin at isinasara ang mga pintuan ng impyerno at hindi bubuksan ang isa pang pintuan dito at bubuksan ang pintuan ng Jannah, ang paraiso, at wala ng isa pang pintuan na isasara. Kaya mga kapatid, kaya minsan, di ba, kapag bago sumapit ang buwan ng Ramadan, kabilang ito sa mga naaalala ng isang mananampalataya. Di ba? Kung sa buwan na ito, ganito ang nangyayari, sinasara ang pintuan sa impyerno, binubuksan ang pintuan sa paraiso. Kaya naman mga kapatid, napakagandang palatandaan, no? Na kung saan lahat naman tayo naghahangad ng katapusan natin dito sa mundo ng magandang pagwawakas. Lahat naman tayo naghahangad yun. Sul Khatimah, magandang uri ng pagwawakas. Kaya naman mga kapatid, sinabi ni Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot at huwag ninyong hayaan na kayo ay abutan ng kamatayan maliban na kayo ay nasa kalagayan ng pagiging Muslim. Kaya naman mga kapatid sa pananampalataya, sinasabi ni Imam Nawawi, ang ibig sabihin na, sinasabi ni Sheikh Ibn Uthaymeen, kabilang sa pag-aayuno, kabilang rito na ipinagutusan ang mga Hudyo at saka ang mga Kristiyano at mga nauna pa sa kanila. Lahat sila ay inutusang mag-ayuno. Ngunit, hindi kinakailangan katulad ng ating pag-aayuno sa oras at haba. Ngayon din mga kapatid, na kung saan sinasabi rito na para hindi isipin ng isang Muslim na para sa atin lang ipinagutos ang pag-aayuno nitong buwan ng Ramadan. Kaya naman mga kapatid, napakaganda na kung saan mauunawaan natin ang mga ipinagutos sa atin ni Allah at alam natin kung saan ito matatagpuan. Siyempre dito sa tinatawag na banal na Quran. Ang buwan ng Ramadan na kung saan dito ipinakaganda ang banal na Quran. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sinabi ni Allah sa buwan ng Ramadan na kung saan ipinahayag ang banal na Quran at ito'y patnubay para sa sangkatauhan at bilang mga malilinaw na katibayan at patnubay sa pamantayan sa pagitan ng wasto at mali. Kaya mga kapatid, maging proud tayo. Maging pagpasalamat natin kay Allah. Bakit sinasabi ko? Sapagkat dito sa Pilipinas, sa pananampalataya, sa mga pananampalataya na dito, tayo lang ang merong tugon, merong sagot na matatagpuan mismo sa banal na Quran, sa mismo aklat natin, na kung kailan ipinahayag ang aklat na pinagbabatayan natin itong banal na Quran. Kaya mga kapatid, pag tinanong tayo, ano yung Quran? Ano yung Quran? Saan yan nanggaling? Ito yung nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailan ipinahayag? Sa buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kabilang sa mga makukuha nating aral ngayong buwan ng Ramadan na kung saan ang pagpaparami ng pagbabasa ng banal na Quran. Ano ang gantimpala na nakapaloob dito? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang tao ay bumibigkas ng isang titik mula sa Quran, mula sa aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y magkakaroon ng isang mabuting gawa. At yung isang mabuting gawa na yun ay katumbas
ng 10 mabubuting gawa. Sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang paglilinaw, hindi ko sinasabi na ang alif, lam, mim ay isang letra. Bagkus ang alif ay isang letra, ang lam ay isang letra, at ang mim ay isang letra. Kaya imagine mga kapatid, ikaw gaano makatagal naglalaan ng oras sa pagbabasa sa banal na Quran? Kada after ng salah, bago matulog, pag-isip sa umaga, pagtapos ng Fajr, sa madaling araw, imagine mo na lang kung ilan ang gantimpala na nakuha mo sa pagbabasa ng banal na Quran. Kaya mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sa riwaya ni Imam Tirmidhi, siyang laging bumibigkas ng Quran. Siya ay uutusan sa araw ng pag-uukom. Uutusan siya sa araw ng pag-uukom. Sasabihin sa kanya, simulan ang pagbigkas ng Quran at umailang lang sa mga antas ng paraiso at bigkasin ito ng malumanay kagaya ng dati mong ginagawa nang ikaw ay nasa mundo, sapagkat ang lugar na kung saan mong binigkas ang huling talata sa pagbabakas ng iyong pagbabasa ay siyang magiging himpilan mo sa paraiso. Allahu Akbar mga kapatid. Ngayon, tingnan natin, makakasumpong tayo ng pagkakataon na kung saan may mga kapatid tayong nagbasa ng kung ano-anong libro na walang kinalaman sa ating reliyon. Story ng mga nag-story. Di ba? Ginuho lang ilang oras. 3 oras, 4 oras, nagbabasa ng Wattpad, mga post sa social media na hindi makakatulong sa atin. Pero baka naman mga kapatid, ngayong buwan ng Ramadan o pagkatapos ng buwan ng Ramadan, simulan natin bigyan ng oras ang pagbabasa ng banal na Quran na kung saan tayo magkakaroon ng benepisyo dito pagdating sa kabilang buhay. Kaya naman mga kapatid sa pananampalataya sila bago ako magtapos, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Imam Muslim, sino ang bumibigas ng Quran ng mahusay ay makakasama niya ang mga mararangal at dalisay na anghel. At siyang bumibigas ng Quran ng nahihirapan, may kahirapan sa pagbabasa ng Quran, siya ay magkakaroon ng dobleng gantimpala. Sinasabi sa tafsir ng hadis na ito, hindi naman nangangahulugan na yung nahihirapan bumasa ng banal na Quran, siya ang mayroong mas malaking gantimpala kumpara sa mas mahusay bumasa. Kumbaga, doble ang kanyang gantimpala para sa kahirapan niyang pagbabasa sa pagsusumikap niya at dahil sa pagbabasa niya ng Quran. Kaya may pagkakataon mga kapatid, imagine nila lang, kung kayo kabilang sa kahirapan magbasa sa Quran, tignan nyo, dumarating yung pagkakataon na kayo nabubulungan ng syaitan. Na kung saan sasabihin sa atin, bubulong sa atin na hindi naman marunong magbasa eh. Pabayaan mo na yan, pabayaan mo na yan. May mga ganong pagkakataon. Pero tingnan niya hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang pambasag sa bulong ng syaitan. Sino man ang nahihirapan na bumigtas ng banal na Quran, siya'y magkakaroon ng dobleng gantimpala. May gantimpala pa rin mga kapatid kahit na ikaw ay nahihirapan. Kaya mga kapatid, bilang pagpapaalala, kapag tayo nakakarinig ng tao na nahihirapan bumigtas sa banal na Quran, wallahi huwag natin pagtawanan. Totoo, huwag natin pagtawanan. Turuan natin, ituro natin sa kanila. Pag sa atin sa Islam, kung ano ang gusto mo sa iyong sarili, gustuhin mo rin siya sa iyong kapatid. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam, bago tayo magtapos, ang pag-aayuno at ang Quran ay mamamagitan sa araw ng pag-uukom. Sasabihin, Ya Rab o Panginoon, sasabihin, pinigilan mo siya sa pagkain at sa pagnanasa sa araw. Kaya tanggapin mo ang aking pamamagitan para sa Kanya. Gayon din ang banal na Quran, pamamagitan sa tao. Pagkaya sabi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Basahin niyo ang Quran sapagkat ang Quran ay darating sa araw ng pag-uukom upang ipamagitan kayo, upang mamagitan siya sa taong palagihang nagbabasa nito. Kaya naman mga kapatid sa pananampalataya ng Islam bilang pagtatapos, ngayon ay paalis na ang buwan ng Ramadan. Lilipas na ang buwan ng Ramadan, ilang araw na lamang. At walang isa man ang nakatitiyak sa atin kung tayo aabot pa sa susunod na buwan ng Ramadan. Kabilang sa pagsunod ng mga sahaba,
ng mga tagasunod ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung pagpalo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At yun ay hindi matanggap ng mga sahaba. Maging si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Sabi niya, wag mong sabihin patay na si Muhammad. Hanggang sa lumapit, dumating si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Sabi niya, Umar, huwag maupo ka. At sinabi niya sa mga tao na yun, sino man ang sumasamba lamang ng dahil kay Muhammad, katotohanan si Muhammad ay patay na. Ngunit kung sino man ang sumasamba ng dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa pananampalataya niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ay palagi ang buhay at kailangan ay hindi mamamatay. Pagkatapos pinakita ang isang ayat sa banal na Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Sinabi niya si Muhammad ay hindi pumiling sa isang sugo at may ibang mga sugo pa ang nagsiyaw na una pa sa kanya. Kaya kung siya man ay mamatay o masari, kayo ba ay magbabalik sa inyong yabang o sa kawalan ng pananampalataya o sa kawalan ng paniniwala? Sinasabi dito na sino man ang magbalik sa kanilang dating yabang, sa kanilang dating kawalan ng pananampalataya, ito'y walang magiging pinsala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, ngayon ay buwan ng Ramadan, papaalis na. Makakasubo kayo minsan kasama niyo pa sa bahay na sa buwan lang ng Ramadan sumasamba. Buwan lang ng Ramadan nag-ayuno. Buwan lang ng Ramadan nagsala. Buwan lang ng Ramadan nagbigay ng kawang gawa. Buwan lang ng Ramadan nagpakabuti. Masusumpungan niyo minsan ito sa mga kasama niyo sa inyong bahay. Wallahi, patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Ngayon papaalis na ang buwan ng Ramadan. Sino man ang nagpapakabuti lang sa buwan ng Ramadan o sumasamba lamang sa buwan ng Ramadan, ang buwan ng Ramadan ay papaalis na. Pero kung sino man ang sumasamba ng dahil sa pananampalataya niya kay Allah, sa takot niya kay Allah, sa paghahangad ng paraiso pagdating sa kabilang buhay, siya na naghahangad ng makita niya si Allah pagdating sa kabilang buhay, si Allah subhanahu wa ta'ala ay palagi ang buhay at kailanman ay hindi mamamatay. Kaya huwag natin hayaan mga kapatid sa paglipas ng Ramadan, nalilisan din ang ating mga ibada, titigil tayo sa pagsamba. Sa buhay natin ang sinabi ni Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot at huwag niyong hayaan na kayo ay abutan ng kamatayan maliban na kayo ay nasa kalagayan ng pagiging Muslim. Mga kapatid, sa isang naway ang mahaan natin ang aral nito. Wallahu ta'ala alam, at kung ano man ang mga nasabi ko rito na may pagkakamali o kakulangan na may pagpatawad din sa akin ni Allah. At kung ano man ang sinabi ko na naayon sa Quran at Sunnah at hindi lumabag sa pamaraan ng mga salafus salih, yun ay inyong tanggapin. Pagkus yun ang ating basihan sa ating paniniwala. Wa aqulu wa lihadna astaghfirullah wa lakum lisanil muslimin kulli fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Ayo, masya Allah. Tabarakallah.